Sige po, tayo po yung magsimula na. Tayo po muna yung manalangin. Ama naming nasa langit, Lord. Karapat dapat lang ho namin kayo pagbalikan lahat ng aming mga papuri, pasasalamat at pagdakila at pagsamba, Panginoon. Dahil kayo po ay tapat sa aming buhay, Panginoon. Dahil kayo ay hindi nagkukulang sa amin, hindi po kayo nagbabago at yun nga po, hindi po nagbabago ang inyong mga pangako sa amin. Hindi kayo bumibigo sa inyong mga pangako, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, dahil nananatili kayo sa aming tapat bagamat kami kadalasan ay nagkukulang sa inyo, Panginoon. Kadalasan kami nagkakamali pero nariyan kayo lagi para ituwid kami, Panginoon. Nariyan kayo palagi, Panginoon, para ipalaala sa amin na gawin lagi kung ano po yung nararapat sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa gabing ito dahil nariyan po kayo palagi upang pumagitna sa aming lahat, sa pagdaraos po ng mga gawain, kayo po ang nagtalaga sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng mga biyayang patuloy niyong ibinubuhos sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Sa pagsama sa amin sa lahat ho ng aming mga ginagawa, Panginoon. Talagang damang-dama ho namin yung inyong presensya sa lahat po ng pagkakataon, Panginoon. Salamat po sa kalakasang patuloy niyong ipinagbibigay sa amin para makapagpatuloy kami sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga salamat po sa mga kapatiran na aming nakakausap, Panginoon. Salamat po. Dahil sa kanila ay nagiging instrumento rin niyo ho sila para maging daluyan din ho ng kalakasan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin ko rin ho, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa aming puso't isipan sa aming pagbabahagi ng mga mensaheng nagmumula sa inyo, Panginoon. Nawa po ay lahat po ng aming marinig ay nawa ito ay tumimo sa aming puso't isipan nang maalaala ho namin lahat ng mga ito sa mga kung may mga darating mga pagsubok na kakaharapin namin sa mga susunod na araw, Panginoon Lord. At ngayon pong gabi, sa inyo ho namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Maging po ang aming buhay. At ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, nandito na po tayo sa Exodus chapter 16. At ito nga po ay patungkol dun sa pagpapaulan po ng Panginoon ng mana at pugo. Dahil nga po, nagreklamo ang mga Israelita kasi sabi nila ay pinalabas sila ng Panginoon sa Ehipto. Maigi pa raw na pinatay na lang daw sila ng Panginoon sa Ehipto kaysa mamatay sila sa gutom sa ilang. Ganun nga ho na mabuti pa raw doon sa Ehipto ay nakakain sila na anuman ang gusto nilang kainin, na karne o na ganun nga, pero tumugon ho ang Panginoon at nagpaulan ang Panginoon ng sa umaga hindi pala nagpaulan, nagpadala siya tuwing umaga sa umaga mahamog. So tuwing mapapawi po yung hamog ay lumalabas ho sa lupa yung mana at sa hapon naman ay nagpapadagsa ang Panginoon ng mga pugo para kanilang katayin. At may instruction ho sa kanila ang Panginoon na na mag sa loob ng sorry po. Sa loob po ng 6 na araw ay kailangan nilang mag-ipon ng mga pagkain iyon na sasapat lang sa kanila. Na wag sosobra. Na kung ano lang po yung kaya nilang ubusin, ayun lang po ang kunin nila. Pero ang mga Israelita ay talagang ganun nga po. Kahit naman po tayo tayo dito tayong mga tao, talagang ganun nga na masyado tayong nag-aalala sa kinabukasan. So, kadalasan ng tao
nag-aano sila eh, talagang minsan nagtatabi ng ulam para po sa kinabukasan, at minsan dahil sa kadamutan ay ganun din ho na hanggang sa humantong na talagang masira yung pagkain, at sayang lang po yung pagkain. At ganun po, kaya po napakahalaga po na dapat marunong po tayong sumunod sa instruction ng Panginoon. At dapat sundin ho natin yung specific na instruction ng ating Panginoon na wag tayong yung specific talaga, napakahalaga po nung pagsunod nun na kasi may pagkakataon po na susunod naman tayo pero hindi ho natin gagawin yung kung ano yung talagang specific instruction. At kasi tayo minsan bilang tao, minsan nakakaisip tayo ng mas magaan na paraan para magawa yung task na pinagagawa sa atin ng Panginoon, pero hindi ho tama na ganun, na matuto po tayo magtiwala sa pamamaraan ng ating Panginoon. Kasi kung hindi natin gagawin yun, ay talagang magkakamali tayo, at magawa man natin na makasunod sa Panginoon na sa sarili nating paraan, pero hindi ho tama yung ganun, kasi lagi pong may consequences. Kahit po sa mga ganung pagkakataon na makasunod naman ho tayo pero hindi natin magawa kung ano po yung nararapat. At ayun, hindi ho nalulugod ang Panginoon pagka po tayo nakakagawa ng ganong sitwasyon, ganong pagkakataon na. At tas minsan din may mga pagkakataon na minsan puutusan tayo ng Panginoon pero sasabihin natin mamaya na po, ganun. At yun, sinabi nga ho, delayed obedience is still disobedience. Na ganun nga po. Kasi kaya po ganun na nakalimitan sa tao. May mga tao na tinatawag na ng Panginoon pero sasabihin, saka na po Panginoon pagka po stable na yung aking pera, pagka po nakagraduate na ako ng college, tsaka po ako susunod. At ayun, may mga ganong pagkakataon na ito naman po, may isang instance na nangyari, yung isa pong anak ay tinatawag na ng Panginoon para maglingkod sa kanya. Pero hinadlangan yun ng kanyang ina, sabi ng kanyang ina, saka na, magtapos ka muna ng iyong pag-aaral. At ayun, dahil po ayaw niyang sumama yung ayaw nung bata na sumama yung loob sa kanya nung kanyang ina, ay sinunod niya yung kanyang ina. Tapos anong nangyari? Bandang huli, yung batang iyon ay nakabuntis. At ayun, nasira po yung buhay niya at naging ganun nga po. At nung nangyari yun, mas lalo pang napalayo yung loob ng bata sa Panginoon. At napakahirap po nung ganong sitwasyon na tayo ay nakakapaglingkod na sa Panginoon, na nagawa na nating ialay ang ating buhay, at sa pagkakataon na yun na magawa pa nating tumalikod sa Panginoon. At kagaya nga ho nung sinabi na ang isang taong mananampalataya kapag nagawang tumalikod sa Panginoon ay diba, halimbawa, pinalayas na ng Panginoon yung isang espiritu ng diablo sa kanyang katawan, ay may nakaabang po na 6 pa para kaya po ganun na nga lang dapat na wag nating pababayaan yung ating pananampalataya, kasi yung nakawala ho yung pinalayas ho na diablo sa atin ng Panginoon ay ayan, magyayaya pa ho yan ng iba pang espiritu, na masasamang espiritu, para bumalik sa atin. At once na tayo tumalikod sa Panginoon, ayun, talagang mahihirapan na tayong makabalik. At ganun nga na kaya po napakahalaga na lagi nating bantayan yung ating sarili, na wag tayong magkukulang sa ating Panginoon, na lagi tayong yung magawa natin kung ano yung pinakamabuti.
Hindi po pwede yung maging palagay na lang tayo na pwede na yan. Pwede na yung ganyan. Naka ano na ako, naka-attend na ako ng devotion kahit hindi na ako mag-aral pa ng Bible na ng iba pa naman. Kaya yun, napakahalaga po nun na dapat po tayong magpatuloy sa ating pag-aaral na kahit sa mga panahon na wala tayong ibang ginagawa ay maisipan natin na lagi nating alalahanin ng Panginoon. Na lagi natin siyang unahin na ganun nga po. At yun po, purihin po ang Panginoon. At ang susunod mo pong babahagi ay si Sis Ira. Ingay. Yes.
Amen. Amen. Purihin po ang Lord sa buhay po ng ating kapatid. At ayun nga po, talagang ganun nga po ang nangyari sa mga Israelita sa ilang 40 years silang nagpaikot-ikot sa ilang hanggang sa makarating sila sa lupang pangako. At ayun, ang mensahe ho ng Panginoon sa atin na wag ho nating gayahin ang mga Israelita na kung ano-ano pang ginagawa na nagawa pa nilang sumuway. Kaya ayun, nagtagal po yung kanilang paglalakbay para makarating ho sa lupang pangako. Na imbis na kaya namang lakbayin yun ng ilang araw, parang 4 days lang po yata, parang ganun. Pero yun, 40 days, 40 years ho silang nagpaikot-ikot doon. At yun po, wag na ho tayong wag na ho tayong mag-aksaya ng panahon kasi malapit na ho ang Panginoon na samantalahin na ho natin ang pagkakataon na ito para gawin po yung pinakamabuti palagi na wag tayong magpabaya sa ating pananampalataya na wag na tayong mag-aksaya ng panahon kasi talagang malapit na ang Panginoon na merong iba na gagawa pa ng makakagawa pa na ng makakagawa pa ng pagsuway o ng dito muna ako at wala namang ginagawa. Minsan maraming pagkakataon na minsan gagawa ng lihim na pagkakasala at ayun sasabihin ng iba na one time lang naman patatawarin naman ako ng Panginoon. Pero yung one time na yun pala ay isang na pala yun pala yung big time na pain ng kaaway para makalayo tayo sa Panginoon. Na yung one time na yun pala yung makakapag-akit sa atin para mailigaw tayo ng kaaway para hindi na tayo makabalik sa ating Panginoon na ganun na minsan nasasabihin natin tataya muna ako sa loteng one time lang naman. At ayun, yung one time na yun, pagka po tumama at ganun, hanggang sa magpaulit-ulit na at hindi na niya mabitawan yun. At hanggang sa mangyari, marami siyang hanggang sa matalo, ganun, at pipiliting na makabawi hanggang sa masira yung buhay dahil po sa sugal. At marami pa pong iba na mayroong sasabihin na basta marami po na ganun hanggang sa maligaw tayo sa kawalan at hindi na tayo makabalik at hindi na tayo makapunta sa lupang pangako ng Panginoon. At sa atin yung pangako ng Panginoon, syempre yun yung buhay na walang hanggan. At ganun po ang nangyari sa mga Israelitang sumuway
sa ating Panginoon noon at ang Panginoon mismo ang sumumpa sa kanila. Siya mismo ang bumawi ng mga buhay ng mga taong sumuway na nagawang sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nagtayo ng sarili-sarili nilang mga rebulto. At ayun, at yung iba ay pinaulan na ng apoy, yung iba ay, yun nga po, kagaya ho nung nangyari ay iba pala yun. At yun, marami pong, kaya yun, talaga pong napakahalaga na wag na po tayong magpabaya sa ating pananampalataya na kagaya ho nung yung tema natin ngayon na elevate your faith, uh, serve the Lord wholeheartedly, na buong puso nating paglingkuran ng Panginoon na walang pag-aalinlangan na bukal sa ating kalooban na hindi napipilitan, na hindi natin gagawin kasi obligasyon natin dapat, ginagawa natin yun kasi masaya tayo na pinaglilingkuran ng ating Panginoon na para bagang kulang yung isang araw pagka hindi tayo nakapaglingkod sa ating Panginoon, na mararamdaman natin na para bagang kulang yung araw natin pagka hindi tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. At ayun, yung pag-aaral ho ng salita ng Diyos, yun po yung nagiging kalakasan natin sa araw-araw. At yun po yung nagiging yung nagiging bala natin para po sa ating pakikidigma sa buong maghapon nating babakahin. At ayun po, at salamat po ulit sa ating kapatid, at ang susunod naman po magbabahagi ay si Sis Biena.
Yes. Amen.
Amen Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. At yun nga po kagaya ng patuloy paulit-ulit nating sinasabi sa ating mga pag-aaral na wag ho nating gawing lisensya yung ating pananampalataya sa ating Panginoon para patuloy tayong gumawa ng kasalanan. Di ba nga po, tayo bilang tao, nahihiya tayo sa kapwa natin pagka, halimbawa, marami na tayong atraso, nahiya na tayong humingi ng tulong. Halimbawa, mayroon tayong pagkakautang sa ating kaibigan na ganun. Sa sobrang dami na ng pagkakautang natin, nahihiya na tayong humingi ng tulong sa kanila. At sana ganun din po tayo sa Panginoon. Na mahiya po tayo sa Panginoon. Dapat mas higit po tayong nahihiya sa Panginoon pagka patuloy ho nating ginagawa yung mga kasalanan na dapat matagal na ho nating isinuko sa Panginoon. Dapat makonsensya naman ho tayo na tagal-tagal na ho nating mananampalataya, pero ayan, patuloy pa rin ho nating ginagawa yung mga lihim na pagkakasala na yun, na dapat gumawa na ho tayo ng hakbang para talagang mawakasan na yun, na hindi sapat yung araw-araw na lang nagre-repent tayo sa Panginoon na, Lord, patawarin niyo ako kasi nagawa ko na naman ito, Panginoon. Dapat tayong umaksyon, tayo pong kumilos para talagang buong buo nating maisurrender ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Kasi ang pagsusurrender ng buhay sa Panginoon ay hindi po 50-50, hindi 60-40, hindi 90-10, 100% po. Buong buhay po natin ang kailangan nating ialay sa ating Panginoon. Na ganun nga po. At yun nga po, yun din po sa paghihintay. Kasi po, kagaya nga ho nung nakaraan nating pinag-aralan, pagka po tayo'y humiling sa ating Panginoon, tatlo lang naman po ang tugon sa atin ng Panginoon. Una, pagka alam ng Panginoon na ikabubuti natin yung ating
hinihiling sa kanya ay tutugunin niya yun ng ng oo. At 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 meron namang pagkakataon na kung kung alam ng Panginoon na hindi nakakabuti sa atin yung ating hinihiling ay ang isasagot sa atin niya ay hindi. At bakit hindi? Kasi meron pong mas magandang ibibigay sa atin ng Panginoon doon sa ating hinihiling. Meron pong mas karapat dapat na tanggapin tayo sa Panginoon. Kapalit ho nung ating mga gusto. At sa bandang huli, ang huling-huling tugon naman sa atin ay ayun na ay maghintay tayo. At ayun, dapat po pagka po tayo pinaghihintay ng Panginoon, dapat po lalo tayo magalak. Lalo tayo matuwa kasi ang ibibigay sa atin ng Panginoon ay yung pinakang the best. At syempre, kaya tayo pinaghihintay ng Panginoon sa ating mga kahilingan ay dahil dahil syempre hinuhubog muna tayo ng Panginoon para handa nating tanggapin yung lahat po ng kahilingan na yung nasa ng ating puso na ganun kung yun ay naaayon sa kalooban ng Panginoon ay hindi ho yun hindi ho yun ipagdadamot sa atin ng Panginoon. At talagang ganun nga, kagaya nga ho nung lagi kong dinadalangin na Lord, alam niyo ho yung nasa ng aking puso, Panginoon. Alam niyo po na ganun na marami akong gustong mangyari sa aking buhay, Lord, pero dalangin ko po, Lord, wag niyo pong ibibigay sa akin yung mga kahilingan ko kung alam niyo pong hindi pa akong handang tanggapin yung mga bagay na iyon, Panginoon. Ayoko pong magkamali, Panginoon. Ang gusto ko lamang po ay laging makasunod sa inyo, Panginoon. Ayoko pong mabigo kayo sa lahat po ng aking ginagawa, Panginoon. At ayun, ganun po na patuloy po tayong lagi po tayong umasa sa Panginoon na wag po tayong magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Lagi ho muna tayong lumapit sa Panginoon. Lalong-lalo na yung mga mabibigat na desisyon sa ating buhay. Dapat lagi ho natin yung ipinagkakatiwala sa ating Panginoon. At ayun po, maraming salamat po at ayun po at baka po meron pong gustong magbalik ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatotoo kung gaano siya kabuti sa ating buhay. At sige po.
Yes. Amen po. Talaga pong, yun nga po, talagang napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay na basta alam ng Panginoon na ginagawa natin lahat ng bagay para malugod siya sa atin, ay talagang ang Panginoon ang kikilos para maitawid tayo, para matugunan lahat ng ating pangangailangan, para magawa natin yung mga ipinapagawa sa atin ng Panginoon na minsan talaga parang may mga pinapagawa sa atin ng Panginoon na parang napaka-imposible na sa ating pananaw, parang imposible na nating mapagtagumpayan, pero kung patuloy tayong hakbang kahit hindi natin nakikita yung kung anong kahihinatnan, ay ayun talagang kung magagawa nating humakbang ay talagang yun grabe ho talaga yung pagkilos sa atin ng Panginoon. Kagaya nga ho nung nangyari nung nakaraan, talagang tuwan-tuwa po ako kasi siyempre ganun na nung ako nga po bumiyahe nung nung galing po kami sa Fairview talagang na-overwhelm po ako kasi pagod na po talaga ako noon, puwet na mga 2:30 ng madaling araw. Pero dahil po sa Panginoon, nakabalik po ako ng Bugarin ng ng 1 hour and 15 minutes. At ayun, ni kakaunti hindi man lang ako nakaramdam ng antok. Talagang ganun nga po hanggang sa kinabukasan, talagang ayun napakasigla pa rin ho nung aking pakiramdam na ganun nga po. At kung kailan hapon na, saka doon ko palang naramdaman yung talagang pagod. At ayun po, at kaya po napakahalaga po ng na lagi natin ipako yung ating paningin sa ating Panginoon, at wag po tayo magpadala sa takot, sa pangamba. Pagka po kasi gano'n ang nangyari ay parang mabubulagan tayo na parang mas malaki yung problema. Makakalimutan na natin na, na higit na mas malaki po ang kamay ng ating Panginoon kaysa sa mga problemang ating kinakaharap. At ayun po, purihin po ang Lord sa buhay ng bawat isa, sa lahat po ng, ng ginawa niya sa ating buhay sa buong taong ito, na talagang hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Talagang sapat lagi ang kanyang biyaya, at sobra-sobra pa nga minsan talagang ganun nga po. At kaya nga po yung sa hindi po nalilimitahan yung sa salapi, sa pangangailangan, sa mga nakikitang bagay, yung mga pagpapala mula sa Panginoon. Higit na mas mahalaga po yung kapanatagan ng ating isipan, yung
kagalakang nagmumula sa Panginoon, at yun nga pong yung yung pong yung mga ano yung pong yun nga po na yung patuloy tayong yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon, na sa mga panahon na tayo ay nangihina. Minsan nga po, 'di ba, nung nakaraan na ipatotoo ko na sa sobrang pagod ko sa buong maghapon, paghawak ko ng Bible, parang nakakatamad ng parang ayoko na muna mag-devotion, pero talagang pinaglabanan po natin yun na talagang magbasa pa rin. At ayun, nung habang nagbabasa na po ako, at ayun na po ako, masyado na po akong naengganyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hanggang ayun hanggang sa nairaos po natin yung gawain na itinalaga sa atin ng Panginoon, na ayun, napatunayan ho natin na talagang yun na lamang po talaga yung nagiging kagalakan natin sa araw-araw, yung mag-aral ng salita ng Diyos, na yun na lang po yung nakakapagpuno sa atin kapag tayo nangihina. Yun na lamang po yung nagiging kalakasan natin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagka po sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay dun po mangungusap sa atin ang Panginoon. At yun po ang makakapagpalakas sa atin. At syempre, malaking tulong din po yung ating mga kapatid na nakakasama natin sa mga devotion, sa prayer meeting, at pati po sa Bible study. At ayun po, may mga pagkakataon nga po talaga na talagang ayun nung talagang napakasama ho nung pakaramdam ko noon, tapos bigla pang umulan. Pinanghinaan ako ng loob, parang ayoko na munang mag Bible study kasi umulan, baka ako'y mabinat. Pero ayun, sabi sa akin, pastor, yan lang ba ang makakahadlang sa iyo para magawa ang 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 pinag-uutos sa iyo ng Panginoon. At ayun, pagdating ko doon, talagang ganun nga po na yun nga po, na dahil po sa mensaheng sa mensaheng naihayag sa akin ng Panginoon, na aking naibahagi sa Bible study, ay ayun, na talagang naging parang living testimony, na ganoon nga po, na kahit po tayo masama ang pakiramdam, dapat po yun po yung mga panahon na dapat lalo natin pinag-iigting ang ating tungkulin bilang mga mananampalataya, na ganoon nga po. At ayun, talagang na-encourage din po sila, at ayun, sa bandang huli sila rin po yung nakapagpalakas sa akin. At talagang yun po yung nag-fuel sa akin na talagang magpatuloy kahit na ano man ang sitwasyon ng ating buhay, kahit na meron tayong dinaramdam na masasakit sa ating katawan, na nahihilo o ganun nga po. At purihin po ang Panginoon. At meron pa po bang meron pa po bang gustong magbalik ng papuri sa ating Panginoon? Sige po, inaanyayahan ko po si Sis Ira para pangunahan tayo sa pangwakas na panalangin.
Sis Ira, Sis Biena, na nakita ko po kasi si Sis Alexis tsaka si Sis Allison dun sa church kanina. At sabi po ni Sis Allison na namimiss na daw ho nila kayo. At nakakatuwa naman. Oo, nandun po kanina. Tsaka po si Allison, si Sis Allison po. Kasama po si Sis Alexis po, kasama po niya yung ate niya kanina. Nandun po yung ate niya. Hindi ko lang po alam. Siguro, po, chat ko po siguro dun sa group chat ng nung sa kabataan ng Opo. Sige po. God bless po.